Kumusta mga kakwarta? Welcome back sa Kwarta Diaries. Ngayon, gusto kong magsimula sa isang tanong na alam kong marami sa inyo ay nararamdaman, pero takot na pag-usapan. Ikaw ba ay laging hinihingan ng pera ng pamilya mo? Hindi lang isang beses, kundi paulit-ulit, bawat sweldo, bawat bonus, bawat beses na may malaking kailangan ang sino man sa pamilya, ikaw ang unang tinatawagan. At kahit gusto mong tumulong, kahit mahal mo ang iyong pamilya, may isang bahagi sa iyo na napapagod na. Dahil habang tinutulungan mo sila, ikaw naman ay naiiwanan. Ang ipon mo, hindi lumalaki. Ang mga pangarap mo, na ilalagay sa likod. Ang iyong financial future, nanganganib. At ang pinakamasakit na parte, hindi mo ito mabosyahan ng buong buo dahil pamilya mo sila. Ngayon, pag-uusapan natin ito ng buong katapatan. Dahil ito ay isa sa pinaka-hindi pinag-uusapan na financial problems ng mga Pilipino at isa sa pinakamalaking hadlang sa ating financial freedom. Handa ka na ba? Simulan na natin. Una, pagkilala natin ang problemang ito ng tama at patas. Sa Pilipinong kultura, ang pagtulong sa pamilya ay hindi lang isang pagpipilian. Para sa marami sa atin, ito ay isang obligasyon. Isang katungkulan, isang kahulugan ng pagiging mabuting anak, mabuting kapatid, mabuting kamag-anak, at hindi ito masama. Ang pagmamahal sa pamilya ay isa sa pinakamagagandang katangian ng mga Pilipino, pero narito ang katotohanang kailangan nating harapin. Ang pagtulong sa pamilya ay nagiging problema kapag ito ay walang hangganan. Kapag ito ay sistematikong sinisira ang iyong sariling financial stability. Kapag ito ay ginagawa kang ATM, hindi ng pamilya, kundi ng financial system ng pamilya. At marami sa atin ang nahulog sa trap na ito nang hindi namamalayan. Pangalawa, pag-usapan natin kung paano nangyayari ito. Nagsimula ito ng simple, isang beses na humingi ang nanay ng tulong sa kuryente. Isang beses na nangailangan ang kapatid ng pera para sa tuition. Isang beses na may emergency ang tito o tita. Dahil nakayes ka noon, naging expectation na ito. At habang lumaki ang kita mo, lumaki rin ang inaasahan ng pamilya sa iyo. Hindi ito intentional na kasamaan mula sa kanila. Ito ay resulta ng isang dynamic na unti-unting na-establish ng walang malinaw na hangganan. At ngayon, kahit gusto mong baguhin ito, pakiramdam mo ay imposible na. Dahil kung mag-no ka, may gulo. Kung mag-yes ka, namamatay ang ipon mo. Ito ang financial boundary trap ng mga Pilipino. Pangatlo, pag-usapan natin ang epekto nito sa iyong financial life. Isipin mo ito, kung bawat buwan ay nagbibigay ka ng 3,000 hanggang 5,000 pesos sa iba't ibang miyembro ng pamilya, iyon ay 36,000 hanggang 60,000 pesos sa isang taon. Sa loob ng 10 taon, iyon ay 360,000 hanggang 600,000 pesos. Kung ang perang iyon ay na-invest sa MP2 sa 7% sa 10 taon, ang 3,000 pesos bawat buwan ay magiging halos 520,000 pesos. Hindi ito sinasabing masama ang tumulong sa pamilya. Sinasabi ko lang, may halaga ang walang limitasyong pagbibigay. At ang halagang iyon ay ang iyong sariling financial future. Pang-apat, pag-usapan natin ang sikolohiya sa likod nito. Bakit mahirap sabihin ng no sa pamilya kahit kailangan na? Una, ang guilt. Ang ating kultura ay nag-program sa atin na ang pagtanggi sa pamilya ay katumbas ng pagmamahal sa pera ng higit sa tao. Kaya kapag nag-no tayo, may guilt tayo. Pakiramdam nating masama tayong tao. Pangalawa, ang fear of conflict. Alam nating kung mag-no tayo, may maaaring magalit, may maaaring magsabog, may maaaring mag-away, at ayaw nating maging sanhi ng gulo sa pamilya. Pangatlo, ang utang na loob. Kung pinalaki ka ng iyong mga magulang, kung may nagtulong sa iyo noon, pakiramdam mo ay may obligasyon kang bayaran iyon. At ang pagbibigay ng pera ay isang paraan ng pagbabayad. Lahat ng ito ay magagandang damdamin. Pero kapag pinagsamantalahan ang mga damdaming ito, kahit walang intensyon, nagiging financial trap ito para sa iyo. Ikalima, narito ang solusyon. At ito ay hindi ang tigilan ang pagtulong sa pamilya. Solusyon numero 1, mag-establish ng fixed family contribution. Sa halip na mag-yes sa bawat kahilingan, mag-decide ka ng isang fixed na halaga na ibibigay mo sa pamilya bawat buwan. Halimbawa, 2,000 pesos bawat buwan para sa nanay. Iyon lang. Fixed.
Hindi nagbabago. Kahit may extra ka, iyon lang ang para sa kanila. Ito ay nagbibigay ng structure sa iyong tulong at nagbibigay ng malinaw na hangganan na hindi personalan. Solusyon numero 2, ang pay yourself first rule ay dapat palaging una. Bago mo ibigay ang kahit anong pera sa kahit sino, ang unang transfer ay palaging papunta sa iyong sariling ipon o investment account. Kapag nakita nilang wala kang labis, mababawasan ang inaasahan. Kapag nakita nilang may labis ka, tataas ang inaasahan. Kaya ang laging sagot kapag humingi, dapat palagi itong totoo, na ang pera mo ay nakalagak na sa investment. Solusyon numero 3, turuan ang pamilya sa halip na palaging bigyan. Ito ang pinaka-sustainable na solusyon. Sa halip na bigyan ang kapatid mo ng 5,000 pesos para sa emergency, ituro mo sa kanya kung paano mag-ipon ng emergency fund. Sa halip na bayaran ang kuryente ng nanay, pag-usapan kung paano mababawasan ang monthly bills. Hindi ito pagtatakwil sa pamilya. Ito ay mas mataas na antas ng pagmamahal. Ang tulungan silang hindi na kailangang humingi. Solusyon numero 4, ang mahirap na usapan. Minsan, kailangan talaga ng direkta at matapang na usapan. Hindi confrontation, kundi malinaw na communication. Ang pwede mong sabihin, mahal kita at gusto kitang tulungan. Pero kailangan ko ring alagaan ang aking sariling kinabukasan. Kaya ito ang magagawa ko, at ito ang hindi ko na magagawa. Ito ay mahirap sabihin. Pero ang hindi ito sabihin ay mas mahal pa ang halaga, ang iyong buong financial future. Solusyon numero 5, huwag ipagpaalam ang lahat ng kita mo. Ito ay praktikal na payo na hindi palaging pinag-uusapan. Kapag alam ng pamilya na tumaas ang sweldo mo, automatikong tumaas din ang inaasahan nila. Hindi ito pandaraya, ito ay pagprotekta sa iyong sarili. Ang iyong sweldo ay personal na impormasyon na hindi mo obligadong ibahagi sa lahat. Mga kakwarta, ang pagmamahal sa pamilya at ang pag-iingat sa iyong sariling financial health ay hindi magkasalungat. Maaari kang maging mapagmahal na anak, mapagmahal na kapatid, mapagmahal na kamag-anak, at mayroon ka pa ring financial boundaries. Sa katunayan, ang pinakamapagmahal na bagay na magagawa mo para sa iyong pamilya ay ang tiyaking hindi ka magiging burden sa kanila sa hinaharap. Kapag ikaw ay financially stable, kapag ikaw ay may ipon at investment, mas marami kang magagawa para sa kanila kaysa kung walang ipon ka at puno ng utang. Ang pag-iingat sa sarili ay hindi selfishness. Ito ay wisdom. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, ay like, i-subscribe at i-share sa isang kaibigan na kailangan din nitong marinig. At sa comment section, gusto kong marinig ang inyong story. Ikaw ba ay nakaranas na ng ganitong sitwasyon? Paano mo ito hinawakan? Ibahagi ninyo dahil ang inyong kwento ay makakatulong sa isa pang kakwarta na nagdadanas ng parehong bagay. Ito ay Kwarta Diaries. Sama-sama nating protektahan ang ating pera at ang ating kinabukasan. Hanggang sa susunod, ingat lagi!